Habang patuloy na binabash si Kenneth Cabungcal dahil sa kanyang viral open letter tungkol sa issue ni Brandon Espiritu at Jeter Palumo, may isang taong kusang sumalo ng bala para sa kanya. At iyon ay ang Mr. Cosmopolitan 2025 first runner-up na si Kenneth Rios Marcelino. So for those who are not updated, yesterday, June 13, nag-post din ng official statement si Kenneth Rios Marcelino sa kanyang official Facebook para linawin yung ilang mga bagay surrounding this issue. Dahil sa kanyang post, dito mas naging interesting ang usapan. Ayon kay Kenneth Marcelino, hindi dinidepensahan ni Kenneth Cabungcal sina Brandon Espiritu at Jeter Palumo dahil para kay Kenneth Cabungcal, mali rin ang mga naging pahayag nila. Isa rin sa na-mention sa post ni Kenneth Marcelino na hindi nga raw close sina Kenneth Cabungcal at Brandon Espiritu. Dagdag niya, during the time when Kenneth Cabungcal was preparing for his Mr. Supranational journey in 2025, he was seeking support and tips from Brandon Espiritu, but unfortunately, Kenneth Cabungcal did not get any of those. Para kay Kenneth Marcelino, walang dahilan para pagtakpan ni Kenneth Cabungcal si Brandon Espiritu at Jeter Palumo. Pero ang pinaka-highlight ng kanyang post ay ang pag-amin niya na na-overshoot umano ng ChatGPT ang statement na ipinost ni Kenneth Cabungcal. At dito nagsimula ang malalang bashing na nakuha ni Kenneth Cabungcal dahil para sa iilan, hindi nagko-connect ang statement niya sa kung ano ang gusto niyang iparating. For some, hindi nila naririnig ang tunay na boses ni Kenneth dahil sa ChatGPT generated statement. For me, this is a lesson for Kenneth Cabungcal. Nabash siya hindi dahil masama yung kanyang mensahe. Nabash siya hindi dahil mali yung kanyang intensyon. Nabash siya dahil hindi authentic at parang hindi siya ang nagsasalita sa kanyang statement. And sa social media, mahalaga iyon. Mahalaga yung authenticity. Especially if you're someone who represents an organization. Take note na sa mundo ng social media, hindi lang yung message ang hinuhusgahan, kundi kung gaano ka-authentic in terms of writing or posting a message. Now, because of this bashing, marami yung nagsasuggest na dapat dumistansya na lang ang dalawang Kenneth dahil baka lalo silang madamay sa issue. At sa totoo lang, I really understand kung saan ang gagaling yung sentiment na iyon. Masyadong mainit pa rin ang usapan. Pero you know what? Alam nyo kung ano yung na-appreciate ko sa nangyari na ito is how Kenneth Marcelino pinagtanggol niya si Kenneth Cabungcal sa issue na ito. Dahil sa totoo lang sa panahon ngayon na ang pinakamadaling gawin ay ang manahimik para hindi na madamay, pinili niya ang magsalita para akuin din ang posibleng backlash. Agree man kayo sa ginawa ni Kenneth Marcelino or hindi, pero hindi maitatanggi kung gaano siya ka-loyal as a friend kay Kenneth Cabungcal. Pero ang tanong ngayon, nakatulong ba ang statement ni Kenneth Marcelino para linawin ang issue? Or lalo lang nitong pinalaki ang usapan? Kayo, ano sa tingin niyo?